Narito na ang pinakamainit na balita ngayong tanghali. Ilang pasahero nagpalipas ng gabi sa PITX dahil sa fully booked na mga biyahe. Publiko, pinayuhang huwag tangkilikin ang mga kolorum. Health expert nagbabala sa mga Pertussis Super Spreader Event ngayong Semana Santa. Change of command sa bagong PNP chief ipinagpaliban sa Lunes. Today in Metro, PNR, huling araw na ng biyahe sa Metro Manila para sa 5 taong konstruksyon ng North-South Commuter Railway. Sa MBC TV correspondents, 3 nagpositibo sa random drug test sa mga tsuper at konduktor sa Davao City. Sa MBC TV Sports, Creamline, tinalawang signal sa isang 5-set thriller. Tats Carlos, nakuha ang PBL Local High Point. At sa Showbiz Spotted, Dingdong Dantes, kabilang sa mga nagtapos sa Naval Combat Engineer Basic Course ng Philippine Navy. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, nagsisimula ng maramdaman ang dagsa ng mga pasaherong uuwi ngayong Semana Santa. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, nagpalipas na ng gabi ang ilang mga mananakay dahil sa fully booked na mga biyahe. Ito ay sa gitna ng paghahabol ng mga kababayan natin na makauwi sa mga probinsya ngayong Holy Week Exodus. Ang buong detalye sa balitang yan, tutukan sa report ni Noche Cacas. Nakaalis na kanina umaga biyaheng Bicol Region ang ilang pasahero na nagpalipas ng gabi sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Di agad nakasakay ng bus ang naturang walk-in na passengers dahil walang available na masasakyan. Pagtitiyak ito ng pamunuan ng PITX matapos maubusan ng slot o ticket kagabi. Paliwanag ni PITX Corporate Affairs Officer Colina Calbasa, marami kasi ang nag-advance sa booking kung kaya hindi na nakaabot ang ibang pasahero para makaalis. Sa kaugnay nito, humingi naman ng paumanhin ang pamunuan ng PITX sa mga apektadong pasahero. Banggit ni Calbasa, inaasahang papalo sa 150,000 foot traffic sa PITX ngayong araw. Para sa MBC TV Network News, ako si Noche Cacas, sama-sama tayo, Pilipino. Nagbabala ang Maritime Industry Authority o Marina laban sa overloading ng mga pasahero sa mga pantalan sa bansa. Ayon sa opisyal nitong si Engineer Ronaldo Bandalaria, ito'y upang matiyak ang kaligtasan ng mga uuwi sa kanilang probinsya ngayong Semana Santa. Ang mga detalye, alamin sa report ni Arnold Herrera. Nagbabala ang Maritime Industry Authority o Marina kontra sa overloading ng mga pasahero sa mga pantalan sa bansa ngayong Semana Santa. Sa panayam sa damdaming bayan, mahigpit na ipinaalala ni Engineer Ronaldo Bandalaria, Enforcement Service Director 2 ng Marina, sa mga kapitan ang kanilang responsibilidad na tiyakin na hindi lalampas sa itinakdang bilang ang mga pasaherong makasasakay sa mga barko. Sa katunayan, 2 buwan pa lamang bago ang Semana Santa, mas pinaigting na ng ahensya ang pagbabantay sa compliance ng mga barkong pampasahero sa mga itinakdang safety standards. Po maiwasan na nga po yung overloading din sa parte po ng Marina, nag-issue po tayo ng relaxation order. Ibig sabihin po, kapag na-reach na po yung tamang otorisadong pasahero sa isang barko, kahit po wala pa doon po sa tinatawag nilang schedule sa CPC nila, ay pwede na pong maglayag ang naturang barko. Katuwang din anya nila ang Philippine Coast Guard sa pagtitiyak na wasto at tugma ang bilang ng pasahero sa nakasaad sa manipesto ng barko. Samantala, nagbabala naman ito sa mga kapitan na mahuhuling nag-overload ng mga pasahero. Bilang isang regulatory agency po, sa Maritime, mga barko po natin ay mayroon pong tinatawag na prangkisa, yung sinatawag na CPC or Certificate of Public Convenience. So, judicial body po, quasi-judicial body po ang Marina, at yan po ay
may mga administratibo po tayong penalty sanctions na ginagawa sa mga ganyang violation po. Gayunpaman, nagpaalala rin si Bandalaria sa mga pasahero na sumunod sa mga patakaran sa mga pantalan para sa mas ligtas na paggunita ng Semana Santa. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagpaalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa publiko na huwag tangkilikin ang mga kolorong na sasakyan ngayong Semana Santa. Paliwanag ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, hindi sila maaaring makapag-abot ng tulong sa insidente ng disgrasya dahil sa kawalan ng special permit. Pakinggan natin ang balita ni Boy Gonzales. Nagbabala si LTFRB Chairman Teofilo Guadis III sa publiko, partikular na mga bibiyahe na iwasan at huwag nang tangkilikin ang mga kolorm na sasakyan. Sa kapihan sa Manila Bay, muling ipiniliwanag ni Guadis na walang maasahan na anumang tulong ang pasahero sakaling madisgrasya ang sinasakyan kung wala itong special permit sa pagbiyahe. Ayon kay Guadis, hindi masasakop ng insurance sa mga kolorum na sasakyan, lalo na ang mga bus kapag ito'y bumiyahe nang wala sa linya. Sinabi pa ng opisyal na nasa 1,050 na bus ang pinagkalooban nila ng special permit kung saan inikayat niya ang iba na kumuha nito, lalo na epektibo ang permit hanggang ikalawang linggo ng Abril. Dagdag pa ni Guadis, isang beses lamang magbabayad ang mga kumpanya ng bus ng halagang 50 piso kada unit, kaya't wala na silang magiging problema sa pagbiyahe ngayong Semana Santa. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagbabala naman ang isang health expert sa mga maaaring super spreader event ng lumalaganap na sakit na pertussis ngayong Semana Santa. Limitado ang mga bakuna dito kaya mahigpit na paalala ni Dr. Leah Chon na muling isuot ang face mask. Narito ang report ni Kyle Bullias. Posibleng maging super spreader ng sakit na pertussis o tusperina ang mass exodus ngayong Semana Santa. Ayon kay public health expert Dr. Tony Liachon, wala kasing guidelines na inilabas ang Department of Health para sa publikong magsisipag-uwian sa kani-kanilang mga probinsya. 10 rehiyon na ang may kalat nitong tusperina. So dapat, ako naman, huwag niyo sirain ang inyong bakasyon at ang Holy Week niyo. Wala naman mawawala po sa inyo. Hindi malaking kakulangan. Kakailanganin natin ito para maprotektahan po kayo. Kasi mahirap po yan, lalo na sa area na wala kayong medical equipment or medicines, lalo na sa mga destination areas na walang doktor. Be sure na bago kayo pumunta, nakapagpa-check up na kayo, nakapagbakunan na kayo, para sa ganun, pagpunta nyo sa mga areas na yan, hindi kayo matatamaan ng tusperina at makahawa pa kayo sa mga iba pong tao. Muli namang iginiit ni Liachon na dapat gawing mandatory ang pagsusuot ng face mask sa mga lugar na nagdeklara na ng outbreak ng sakit. Ngayong limitado pang bakuna laban sa pertussis, pinakamabisang paraan niya para mapigilan ng pagkalat nito ang pagsusuot ng face mask. So dahil ito'y tusperina na hindi pwede ang bakuna, wala pa, magmaskara po tayo. Wala pong malaking gawain para sa atin yan kasi sanay na po tayo dyan. Huwag niyong masamain kung tayo po'y nag-iingat. Mahirap po mga-hospital. Napakamahal po mga hospital ngayon. Susuko kayo sa admissions pa lang, sa deposit pa lang, makukuba po kayo. Kaya pakiusap ko, prevention is better than cure. Yun po ang pinakatamang gagawin. Samantala, hinimok din ni Liachon ang publiko hindi lamang sa mga bata kundi pati sa mga adult na magpabakuna laban sa pertussis oras na dumating na ang mga bakuna sa bansa. Paliwanag ni Liachon, hindi namamalaya ng mga adult na carrier na pala sila ng sakit dahil karamihan sa kanila ay mga asymptomatic. Dahilan para lalong kumalat ang sakit. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullias. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga trabahador na mag-ingat mula sa heat stress.
Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, sundin ang mga patakaran sa kalusugan upang maibsan ang epekto nito. Muling ipinaalala ng DOLE ang Advisory No. 8 Series of 2023 na nagre-rekomenda ng mga hakbang upang maiwasan ang heat stress kung saan inoobliga ang paglalagay ng sapat na ventilasyon at heat insulation sa lugar paggawa, pagsasaayos ng oras ng pahinga o lokasyon ng trabaho, paggamit ng uniforme na angkop sa panahon, kabilang ang personal protective equipment, gayon din ang pagbibigay ng libre at sapat na inumin. Inirekomenda rin ang pagsasagawa ng advocacy campaign sa pagtukoy at pagtugon sa mga sintomas ng heat stress sa lugar paggawa at pagtatatag ng mga pamamaraan at information network upang matugunan ang mga heat-related emergency. Hinihimok din ang mga employer na magpatupad ng flexible work arrangement kung saan pinahihintulutan ang pagsasaayos ng oras ng trabaho. Sa mundo ng volleyball, Tots Carlos saved the day for Creamline. Pinangunahan ni Carlos ang defending champions para makabawi sa isang 3-league 5-set, makuha ang local high point at ma-reverse sweep ang Signal HD Spikers. Ang makapigil hiningang laro, panoorin sa report na ito. Isang performance to remember ang ipinakita ni Tots Carlos matapos nitong pangunahan ng Creamline Cool Smashers na ma-survive ang 5-set reverse sweep kontra Signal HD Spikers sa 2024 PVL All-Filipino Conference kahapon. Down by 2 sets, sinalba ng matinding opensa ni Carlos ang defending champions nabing trailing 26-28 sa first set, 22-25 sa second. At pagdating sa third, dito na binago ng Creamline ang takbo ng laro, taking their first win of the game by 25-22. Nagtuloy-tuloy pa ito sa fourth canto with 25-21 at isang makapigil hiningang last set with 16-14. Isang unstoppable performance ang pinakawala ni Carlos, scoring a league best among locals 38 points built on 35 attacks and 3 blocks. Ito rin ang career high ng 4-time champion. Hindi rin nagpahuli si Gemma Galanza on protecting the Creamline side with double-double 30 excellent dinks and 11 excellent receptions on top of the 14 points. At mula sa bench, pumasok si Bernadette Pons sa third set para makapagbigay ng 13 points sa Cool Smashers. Sa fifth set, malapit na sanang masecure ng Signal ang panalo after reaching 14-11 caution. But Carlos was there to answer with her own clutch, forcing a 14-all deadlock. Isang kill pa mula kay Carlos ang pinakawalan ng defending champions. And Pangs Panaga turned back a Sesmoli na hit para tapusin ang 2-hour and 57-minute long ball game. Dahil sa panalong ito, 6-1 na ang record ng Creamline Cool Smashers habang bumaba naman sa 4-2 ang Signal. Sa aking pagbabalik Pilipinas, bigong makuha ang panalo kontra Iraq para sa 2026 FIFA World Cup qualifiers. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito mga balitang dapat niyong abangan. AFP magpapatupad ng pagbabago sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Maximum tolerance pananatilihin. Change of command sa bagong PNP chief ililipat sa Lunes. Sa MBC TV Sports, Philippine Men's Football Team bigong makuha ang panalo kontra Iraq sa score na 5-0. Sa Showbiz Spotted, Ding Dong Dantes kabilang sa mga nagtapos sa Naval Combat Engineers sa basic course ng Philippine Navy. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Magpapatupad ng mga pagbabago ang Armed Forces of the Philippines sa mga resupply mission sa Ayungin Shoal. Gayunpaman, iginiit ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na papairalin pa rin ang maximum tolerance sa gitna ng patuloy na pambubuli ng China. Ang iba pang detalye, alamin sa report na ito. Hinimok ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga sundalo ng Western Command
na manatiling determinado sa kabila ng mga harassment ng China sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Kasama ng DZRH News at iba pang miyembro ng Defense Press Corps. Personal na dinalaw ni Bronner ang mga sundalong kabilang sa mga naka-assign sa BRP Sierra Madre, maging ang 7 nasugatang tauhan ng Philippine Navy sa huling 2 RORE operations. Sa kanyang pagbisita sa headquarters ng AFP Westcom sa Puerto Princesa sa Palawan, kabuang 16 na tauhan ang ginawa na ni Bronner na Military Merit Medal para sa pagtao sa BRP Sierra Madre, habang inilaya naman ng Wounded Personnel Medal ang 4 na nasugatan noong March 5 at 3 nagpapagaling pa sa ospital dulot ng pinakahuling water cannon ng China noong araw ng Sabado. Kwento ng isa sa mga nasugatan sa ulo na nananatili pa rin sa Camp Recarte Station Hospital. Humampas siya sa dingding ng Onaiza May 4 sa lakas ng pagbomba ng tubig ng China at maswerteng hindi tumilapon sa laot ng mangyaring insidente. Pero lahat ng 3 pinakahuling nasaktan ay nagpahayag ng kanila pa rin kagustuhang bumalik sa resupply mission para manindigan sa bayan. Samantala, sinabi ni Bronner sa mga sundalo na magpapatupad ng AFP ng changes o pagbabago sa itutuloy pa ring RORE mission. Bagamat hindi na idinetalye ang operational na impormasyon, binanggit ng general na patuloy niyang direktiba sa mga sundalo ang maximum tolerance. Basta't ang utos po natin sa ating mga kasundaluhan na nandyan sa West Philippine Sea is maximum tolerance. Because we have to follow still the international laws. Dahil tayo bilang bansa ay sumusunod tayo sa international rules-based order. Sa huli, kahit pabiro, binigyang diin ni Bronner kasama ni na Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Galvan at Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos na hindi patitibag ang Pilipinas. Sulat po dito sa likod, no? The Philippines will not be deterred. We will also not be the second. We will be the first in the West Philippine Sea. Maraming salamat. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakakuha ng suporta si Pangulong Bongbong Marcos mula sa US Congressional Delegation matapos ang panibagong insidente ng pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Narito ang aking ulat. Ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pasasalamat sa United States Congressional Delegation na siyang nagbigay ng suporta sa Pangulo matapos ang mga panghaharas at pag-atake ng China sa ating mga kababayan sa West Philippine Sea. Sa iisang araw lamang naganap noong nakalipas na Sabado, March 23, ang paggamit ng China Coast Guard at pagbobomba nito ng water cannon sa barko ng Pilipinas na Onaiza May 4 na papunta sanang Ayungin Shoal para sa RORE mission, kung saan ilang sundalo ang nagtamo ng mga matitinding sugat. Gayon din ang panghaharas ng Chinese Navy sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at sa ating mga marine scientists na nagsagawa ng kanilang pagsusuri sa Sandy K3 sa West Philippine Sea, kung saan nagtamo ng sugat ang ilang mga Pilipino dahil sa mga nagtalsikang debris mula sa sobrang babang paglipad ng helicopter ng China. Samantala, masaya namang sinalubong ng Pangulo ang mga opisyal ng Estados Unidos na bumisita sa Malacanang para sa isang courtesy call at nagpasalamat sa kanilang presensya. Ayon kay US Senator Kirsten Gillibrand, kapwa raw sila nababahala sa sunod-sunod na pag-atake ng China sa mga Pilipino. Kaya naman makakaasa raw ang Pilipinas na sila ay nakasuporta sa ating bansa. Dagdag pa ni Gillibrand, masaya raw ang kanilang delegasyon sa pagkakaibigan ng Estados Unidos at Pilipinas. Ang pagpunta ng mga opisyal ng Amerika sa Malacanang ay parte ng kanilang 2-day visit sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Isinusulong ng pagsasailalim sa basic motorcycle training ng mga nagbabalak bumili ng motorsiklo. Yan ang iginiit ni Senator J.V. Ejercito matapos ang malagim na aksidenteng naganap sa Bohol Loop 2024. Magbabalita si Raymond Edpaz. Mahalaga ang mandatory basic motorcycle training para sa lahat ng mga gustong bumili at magmaneho ng motorsiklo.
Ito ang paniniwala ni Senador JB Ejercito kasunod ng nangyaring aksidente sa Bohol Loop 2024 na isang babaeng nagmomotor sa Sikatuna, Bohol ang namatay na nakabangga ng isang babaeng rider din nakasali sa loop. Nakilala ang biktima na si Ana Marie Tasik habang ang rider ay si Suset Lacanaria ng Cagayan de Oro City. Ikinalungkot ni Senador Ejercito ang aksidente dahil kung wala sana ito ay masasabing naging matagumpay ang Bohol Loop 2024 na sinalihan nila ni Senador Ronald Bato de la Rosa at 2,000 iba pang riders mula sa iba't ibang panig ng bansa. Dahil ito ay hindi karera bagkus ay layunin nitong i-promote ang tourism ng Bohol. Karamihan umano sa mga sumaling riders ay disiplinado, ngunit may 3% pa din ang pasaway ay kung tawagin ay mga kamote riders na ginagawang racetrack ang lahat ng kalye. Bilang isang responsableng motor rider ay dapat nagdadahan-dahan sa mga matataong lugar dahil hindi nawawala dito ang mga lokal na residente na biglang tumatawid kasama ng mga tricycle na biglang lumiliko. Giit ni Ejercito, dapat bago benta ng isang gustong magmotor ay hindi lang lisensya ang hanapin ng mga suppliers kundi pati certificate of training sa basic skills sa paggamit ng motorsiklo. Sa ngayon ay napakadali ng bumili ng motor at mura na ang down payment. Nakalulungkot na sa report ng Bohol PNP ang dalagang rider na namatay na si Tasik ay walang suot na helmet, walang lisensya at walang rehistro ang motor. Para kay Senador JB, mahalaga ang pagsusuot ng helmet kapag nakamotor kahit pa sa mga probinsya upang makaiwas sa disgrasya. Dahil sa nangyaring aksidente sa Bohol Loop 2024 ay kinansela na ni Governor Aris Omentado ang mga kalintulad na aktibidad sa susunod na taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang tanghali, Pilipinas! Para sa ating weather update ngayong Miyerkules Santo, March 27, 2024. Easterlies pa rin na magdadala ng mainit at maaliwalas na panahon sa buong bansa ngayong araw, lalo na sa Mindanao pagsapit ng tanghali. Gayunpaman, asahan din ang mataas na tsansa ng ulan sa silangan ng Luzon, partikular sa Cordillera Region, Cagayan Valley, lalawigan ng Aurora, Quezon at Camarines Norte. Magbaon pa rin po ng payong at mag-ingat sa banta ng heat exhaustion. Para naman sa ating 3-day weather forecast, pasadahan natin ang iba't ibang lugar sa bansa ngayong Semana Santa. Sa mga nagbabalak magbakasyon sa Baguio City, masusulit ang maaliwalas na panahon at lamig na bababa sa 16 degrees Celsius. Sa bahagi ng Iloilo City, may tsansa ng mga pulu-pulong pag-ulan kaya magbaon ng payong, lalo kung lalaho kayo sa mga aktibidad ng simbahan. Sa mga kababayan natin sa Zamboanga City, magiging mainit ang kanilang Semana Santa ngayong taon na may temperatura na aabot sa 35 degrees Celsius. Samantala, maaliwalas na panahon din ang aasahan sa susunod na 3 araw sa mga magsi-staycation dito sa Metro Manila. Lulubog naman ang araw mamayang 6:08 ng gabi. At yan ang mga pinakuling balita sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules Santo. Magkarinigan tayo muli sa darating na Easter Monday at kami naman dito ay medyo magpapakabait muna ngayong Semana Santa. Kung saan man ang destinasyon nyo, mag-iingat po palagi sa kalsada. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Huling araw na ng operasyon ng Philippine National Railways para bigyan daan ang pagsisimula ng bagong North-South Commuter Rail Project. Nagbabalik sa pagbabalita si Kyle Julias. Simula nga bukas, 28 ng Marso, tigil operasyon na ang Philippine National Railways mula Governor Pascual Station hanggang sa Tutuban at Tutuban patungong Alabang sa loob ng 5 taon. Kaugnay ito ng konstruksyon ng bagong PNR o ang North-South Commuter Rail. Una nang sinabi ng Department of Transportation na layunin ng suspensyon na mapabilis ang konstruksyon ng NSCR para makatipid sila ng nasa higit 15 bilyong piso sa proyekto. Sa paliwanag sa DZRH ni PNR General Manager Jeremy Regino, kapag natapos na ang proyekto, magiging integrated na ang biyahe ng mga pasaherong sumasakay ng tren. Elevated po ito. Mas mabilis po, 120 kilometers per hour. At saka dugtong po ito sa subway, dugtong din po nakalink po ito, nakadikit po ito sa Line 1, Line 2, Line 3, MRT 7, MRT 11, MRT 4. So, magiging integrated po ang biyahe natin ng mga pasaherong taga-Riles po.
Bukod sa mas mabilis, magiging mas madalas na rin ang biyahe dahil 10 hanggang 15 minuto na lamang ang pagitan ng bawat trip ng PNR. Ayon pa kay Regino, hindi na rin maaantala ng baha ang biyahe ng PNR dahil elevated na ang linya ng tren. Samantala, dahil 5 taong tigil operasyon ng PNR, naglaan ng alternatibong sasakyan ng LTFRB para sa mga regular na pasahero ng PNR. Ayon sa LTFRB, para sa March 28, March 30 at 31, aalis ang first trip ng bus mula Alabang ng alas 5:30 ng umaga habang alas 7 ng umaga naman sa Tutuban. Dadaan ito sa Abad Santos Avenue, Recto Avenue, Legarda Street, Nagtahan Flyover, Quirino Avenue, De La Rosa Orbendia Station, Magallanes Interchange, SLEX, Bikutan at Sukat. Simula naman sa 1 ng Abril, may daily trips na sa rutang Tutuban-Alabang kung saan ang first trip sa Tutuban at Alabang ay alas 5 ng umaga habang sa Bikutan ay alas 5:30 ng umaga. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo Pilipino. May libreng sakay ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA mula sa Monumento Caloocan hanggang sa bahagi ng Baclaran sa Parañaque. Ito'y matapos mag-anunsyo ang mga railway systems ng tigil pasada ngayong Semana Santa. Ang buong detalye sa report ni Edwin Duque. Dahil sa kakulangan ng mga pampaserong jeep na biyaheng Monumento to Baclaran, nagpatupad ng libreng sakay ang MMDA mula pa kanina nga umaga gamit ang ilang mga bus nito. Ayon sa kanilang operation officer sa Caloocan, magtutuloy-tuloy ito hanggang sa araw ng Sabado para magabayan ang mga kababayan na pahirapang sumakay at sa haba ng pila sa kaban ng Rizal Avenue hanggang patungo ng Baclaran. Mula pa kaninang umaga ay kakaunti ang bumibiyahing jeep habang inaasahan ngayong maghapon. Itong maghapon na ito ay marami yung inasahang dadagsa sa mga bus terminal sa Caloocan na manggagaling naman sa iba't ibang bahagi ng NCR sa Southern Luzon na karamihan dito ay magsipag-uwian naman sa bahagi ng Northern Luzon. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque, sama-sama tayo Pilipino. Award-winning actor, naglilingkod din sa bayan bilang reservist si Major Jose Sixto Dantes o Sixto Dantes III o mas kilala bilang si Ding Dong Dantes. At kamakailan lang, panibagong tagumpay na naman ang nakamit ni Ding Dong nang mapabilang sa mga nagtapos sa Naval Combat Engineer Officer Basic Course ng Philippine Navy. Ang graduation day ng aktor kasama ang kanyang proud misis na si Marian Rivera. Tutukan sa Showbiz Report na ito. Panibagong milestone na naman ang nakamit ng aktor at Marine Reservist na si Ding Dong Dantes. Ang Rewind star kabilang sa mga nagtapos ng Naval Combat Engineer Officer Basic Course. Present sa kanyang graduation na ginanap sa Philippine Navy Seabees Headquarters ang misis na si Marian Rivera na siyang naglagay sa kanya ng Rifle Expert Badge at Kapanalig Medal. Habang si Commodore Panibagong milestone na naman ang nakamit ng aktor at Marine Reservist na si Ding Dong Dantes. Ang Rewind star kabilang sa mga nagtapos ng Naval Combat Engineer Officer Basic Course. Present sa kanyang graduation na ginanap sa Philippine Navy Seabees Headquarters ang misis na si Marian Rivera na siyang naglagay sa kanya ng Rifle Expert Badge at Kapanalig Medal. Habang si Commodore Rolando Sarmiento naman ang naggawad sa aktor ng Certificate of Completion. Sa isa ng mga IG post ni Dong, nagpaalala itong walang pinipiling edad ang pag-aaral dahil anya, learning should never stop. Bilang reservist, isa raw pribilehiyo na mabigyan ng pagkakataong matuto ng mga panibagong kaalaman na makatutulong sa kanyang karera, maging sa pagiging isang ama at asawa. Saludo naman ang mga kasamahan nito sa industriya sa kanyang nakamit na tagumpay. Habang proud of you as always ang iniwang mensahe ni Marian para sa kanyang mister. Maliban kay Ding Dong, ilan pa sa mga artistang naglilingkod sa bayan bilang reservist ay sina Mateo Gricelli, Rocco Nasino, Ronnie Liang, Michelle D, Geneva Cruz at RC Munoz. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Change of command sa bagong PNP Chief.
ipinagpaliban. Sa MBC TV correspondents, 3 nagpositibo sa random drug test sa mga tsuper at konduktor sa Davao City. Sa MBC TV Sports, Philippine Men's Football Team bigong makuha ang panalo laban sa Iraq sa score na 5-0. Sa experts' opinion, mga home remedy para gamutin ang sunburn, alamin. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Ipinagpaliban ang change of command sa bagong chief ng Philippine National Police. Ang mga detalye sa balitang yan ihahatid sa atin ni Val Gonzalez. Hindi natuloy ngayong araw ang nakatakdasa ng change of command ng Philippine National Police na gaganapin sa Campo Crame. Itong inanunsyo ng palasyo kasunod ng pagre-retiro sa pwesto bilang PNP Chief ni Police General Benjamin Acorda Jr. Kahapon pa natanggap ng Camp Crame ang abiso na sa halip na ngayong araw ay sa susunod na Lunes na lamang, Abril 1 ito isasagawa. Hanggang sa ngayon ay wala pang anunsyo na galing sa PNP at maging sa Malacanang kung sino ang itatalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na uupo bilang bagong hepe ng pambansang pulisya. Inaasahang pangungunahan ni Pangulong BBM ang change of command ceremony kung saan sa araw na mismo ito malalaman ng lahat kung sino ang pipiliin nito bilang bagong uupo sa liderato ng pambansang pulisya. Una nang sinabi ni Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. na mayroong 3 hanggang 4 na pangalan ng mga police generals na kanyang irerekomenda sa presidente na maaaring humalili kay General Acorda. Gayunpaman, ani Abalos, tanging ang Pangulo ng Bansa bilang Commander-in-Chief ang may prerogative na magtalaga ng bagong PNP Chief. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Naglabas ng schedule ang Land Transportation Office kung kailan maaring mag-renew at mag-claim ng plastic card printed driver's license ang mga motorista. Ayon sa LTO, mga lisensya nag-expire noong April 1 hanggang August 31 ng nakarang taon at April 1 to 13 ng 2024 ay nakaschedule na mag-renew mula April 15 hanggang 30. Para naman sa mga lisensya nag-expire noong September 1 to December 31 ng nakarang taon at May 1 to 31 ngayong taon, maaari lamang i-renew ang mga ito mula May 1 hanggang 31. Ang mga mayroon namang expiration date mula January to March 31 ng 2024 at June 1 to 30, 2024, dapat mag-renew sa Hunyo ng kasalukuyang taon. Paalala ng LTO sa publiko, ang mga driver's license na may ma-renew sa itinakdang mga schedule ay otomatikong mapapaso. Nakahanda na ang lokal na pamahalaan at pulisya ng Antipolo para sa alay lakad ng mga Katoliko ngayong Semana Santa. Narito ang report. Nakahanda ng Antipolo City Police at local government sa inaasahang dagsa ng mga sasabak sa alay lakad ngayong Semana Santa. Noon pa man, pamosot tradisyonal na inaakyat ng mga Katoliko ang simbahan ng Antipolo, lalo na ng mga taga Metro Manila tuwing Holy Week. Bukas alas 6 ng gabi ng Huwebes Santo hanggang alas 6 ng umaga kinabukasan, 12 kalsada ang isasara para sa alay lakad. Sa panayam ng DZRH News kay Police Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, hepe ng Antipolo Police, sinabi niyang 200 tauhan ito ang ipakakalat sa alay lakad. Bukod pa sa augmentation na manggagaling mula sa Provincial Police Office, bawat 250 metro umano ng ruta sa alay lakad ay popostihan ng kapulisan para matiyak ang kaligtasan ng mga Katoliko sa kanilang tradisyon. Isinasagawa ng nabanggit na grupo ang alay lakad sa Our Lady of Good Voyage bilang simbolo ng pilgrimage mula sa Jesus Nazareno na nasa Quiapo patungo sa kanyang ina. Samantala, nakahanda ring magsakay ng mga biyahero ang Grand Terminal ng lungsod na matatagpuan sa isang mall kanto ng Silawis at Sumulong Highway. Para sa mga taga Rizal na babiyahe sa iba pang lalawigan,
May opsyon silang sumakay ng bus pababa sa Cubao sa Quezon City o dumiretso na lamang sa mga probinsyang Bicol at Samar. Sabi ng 3 kumpanya ng bus na nagteterminal sa lugar, hapon pa ng Miyerkules Santo, inaasahan ng mas maraming mga pasahero pagtapos ng oras ng trabaho gaya sa BF City Terminal sa lungsod ng Marikina. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Tatlo ang nagpositibo sa isinagawang drug test sa mga tsuper at konduktor sa lungsod ng Davao. Yan at ang iba pang mga rumarapitong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero ngayong Semana Santa, ang PDEA 11 sa panguna ni Direktor Ravi Dokiatan sa pakipagtulungan ng LTO 11, LTFRB 11, DOH 11, Highway Patrol Group, City Government of Davao, Digos Davao del Sur at Tagum Davao del Norte, sabay-sabay na ipinatupad ang Oplan Biyahing Ayos Semana Santa 2024 Oplan Harabas pasado alas 6 ng umaga. Ang mga drug testing sites ay ang Davao City Overland Transport Terminal, Tagum City Overland Transport Terminal, Digos City New Satellite Bus Terminal, Gaisano Mall Transport Terminal at Venus Transport Service Cooperative. Sa ikinasang Oplan Biyahing Ayos na surprise random drug test sa mahigit 600 konduktor, bus, van at taxi driver ng mga public transportation services. Ayon sa tagapagsalita ng PDEA 11 na si Noli Dimaandal, na 3 ang nagpositibo sa nasabing random drug testing, isang konduktor sa Davao del Norte at 2 taxi driver sa Davao City. Ang 3 na positibo sa paggamit ng drogas sa confirmatory test ay kukumpiskahin ng Land Transportation Office 11 ang kanilang driver's license. Dapat silang sumailalim sa proseso ng rehabilitasyon na kinabibilangan ng health awareness at psychological, spiritual, physical activities tulad ng counseling, moral recovery, values formation at life skills na ibinigay ng kanilang anti-drug abuse councils bago bawiin ang kanilang mga lisensya. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Inaprubahan ng Maritime Industry Authority o Marina ang extension ng biyahe ng mga sea vessels mula Iloilo City papunta sa island province ng Guimaras sa Biyernes Santo. Kinumpirma ito ni Coast Guard Iloilo Station Commander John Terrazona sa kanilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga deboto at turista sa Guimaras para sa taunang ang pagtaltal sa Balaan Bukid o ang pagtatanghal ng sinakulo tuwing Biyernes Santo. Pinayagan na makabiyahe ang mga Roro vessels hanggang 12 midnight ng Biyernes Santo at extended rin ang biyahe ng modernized boats hanggang 11 p.m. upang makater ang libo-libong deboto at turista. Nakahanda na rin ang deployment ng Coast Guard ayon kay Commander Terrazona. Para sa MBC TV Network News, ito si Aini Grace Bravo. Sama-sama tayo, Pilipino. Patuloy pang tinutugis ngayon ng mga otoridad ang riding in tandem na bumaril sa isang Indian national sa Sitio Bani, Barangay Kataning, Balanga City, Bataan na naganap ang insidente alas 2:30 kahapon. Ayon sa payag ng mag-asawang testigo sa pamaril sa biktima, napadaan sila sa lugar nang makarinig sila ng 3 magkakasunod na putok ng baril sa unahan na kanilang daraanan. Nakita umano nila na nakadusay na ang binaril na biktima at bago umalis ang mga sospek, nagtanggal pa ng helmet ang isa sa mga ito at inihampas umano sa ulo ng kaawa-awang biktima ang helmet. Kaya nang makita sila na paparating ay agad umanong isinuot ang helmet, saka mabilis na nagsitakas ang mga salarin na pawang mga Indian national din umano ayon sa mag-asawang testigo. Isang plus alarm ang isanagawa ng PNP Bataan at bawat posibleng daraanan ng mga salarin para mahuli ang mga ito, subalit nabigo at nakatakas na ang mga sospek. Inaalam pa ngayon ng PNP kung ano ang motibo at sino ang mga sospek na Indian national na bumaril sa naturang biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si Danny Kumilang. Sama-sama tayo, Pilipino! Tiniyak ng Pangasinan PNP ang ligtas na paggunita ng Semana Santa at summer vacation dito sa lalawigan. Ayon kay Police Captain Renan de la Cruz, ang tagapagsalita ng PNP Pangasinan, may security at deployment plan ang PNP para matiyak na crime-free ang lalawigan ngayong Semana Santa at summer vacation. Kabilang sa mga lugar na binabantayan ng kapulisan ay ang pilgrimage area, tourist destination kasama na rin ang mga beaches at mga rivers. Bukod pa sa ginagawa nilang mga regular na pagpapatrolya, siniguro ni
de la Cruz na sapat ang PNP personnel para sa ligtas na Semana Santa at Summer Vacation 2024. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ramdam nyo na ba ang init? Ngayong summer, uso na naman ang hashtag Beat the Heat. Kaya naman marami na ang mga may planong outing sa beach upang maibsa ng init. Ngunit kakibat naman ito ay ang pagkakaroon ng karaniwang sakit sa balat na tinatawag na sunburn. Kaya naman upang ma-enjoy pa rin ang outing, may mga tips at home remedies ang mga eksperto upang maibsan at maiwasan ang pagkakaroon ng sunburn. Alamin natin yan sa Expert's Opinion Report ni Rovic Manuel. Mga home remedy para gamutin ang sunburn, alamin. Ngayong panahon na naman ng tag-init, kanya-kanya na tayo ng paraan para maibsan ito. At isa na nga sa pinakatinatangkilik ng mga Pinoy ay ang mga outdoor at water activities. Ngunit isa na nga sa kaakibat nito ay ang karaniwan ng pagkakaroon ng tinatawag na sunburn o sunog sa balat dulot ng pagka-expose ng ilang oras sa ultraviolet light mula sa sikat ng araw o kaya naman sa mga artificial na ilaw. Ilan nga sa mga tanda ng pagkakaroon nito ay ang namumulang balat na masakit o mahapdi kapag hinahawakan, mainit sa pakiramdam, may pamamaga at namamasang palto sa ating balat. Maaari ding makaramdam ng sakit ng ulo, lagnat, pagkahilo at pagkapagod kung malala ang naging sunog sa ating mga balat. Kaya naman narito ang ilang mga paraan at home remedies na maaaring gawin upang mapabilis ang paghilom at maibsan ng sakit dulot ng sunburn. Ayon sa American Academy of Dermatology, ang pagpapahid ng aloe vera o moisturizing lotion sa ating balat ang isa sa pinakamadalas at mainam na gamitin bilang natural na lunas sa sunburn dahil ito ay may anti-inflammatory at cooling properties na nakatutulong na makapagpaginhawa sa pakiramdam. Maaari rin daw na mag-cold compress o cool bath sa loob ng 15 to 20 minutes upang makatulong naman sa pagbabawas ng pamamaga at sakit dulot ng sunog sa balat. Nagbibigay din daw ng lunas ang pagbababad ng gata sa balat dahil ito ay naglalaman ng lactic acid na maaaring makatulong sa pag-exfoliate ng dead cells sa balat. At ang huli ay ang pagpapahid ng langis ng niyog sa balat dahil ito ay nagbibigay rin ng anti-inflammatory at antimicrobial properties. Bukod dito, nararapat na magpakonsulta naman sa doktor kung ang sunburn ay sinasamahan na ng mataas na lagnat, matinding sakit ng ulo, pagkalito, pagduduwal at panginginig. Paalala pa rin ng mga eksperto upang maiwasan nga ang pagkakaroon ng sunburn, dapat tayo ay maglagay ng sunscreen lotion, gumamit ng payong, sombrero at sunglasses, uminom ng maraming tubig tuwing tayo ay lalabas ng bahay, lalong-lalo na ngayong summer at outing season. Sa mundo ng football, bigo na naman ang Philippine Men's National Football Team na makuha ang panalo sa kamay ng Iraq matapos itong talunin sa harap ng 10,000 home crowd with 5-0 score. Ang naging takbo ng laro sa report na ito. Nabigo ang Philippine Men's National Football Team na makuha ang una sana nitong panalo sa 2026 FIFA World Cup qualifiers matapos dominahin ng Iraq sa score na 5-0. Sa harap ng higit 10,000 home crowd na nanood sa Rizal Memorial Stadium kagabi, natamo ng Pilipinas ang ikalaban nitong pagkatalo sa ilalim ng bago nitong head coach na si Tom St. Fiet. Sa unang 14 na minuto pa lang ng laban, nakuha na agad ng Iraq ang first goal nito nang makapunto si Ayman Hussein dahil sa penalty. In the 30 minutes of the game, panibagong goal na naman ang napasa kamay ng kalaban at 7 minuto pa lang ang nakalilipas, sinundan agad ito ng isa pang goal mula kay Hussein. Magkakaroon na sana ng pagkakataon si Santi Roblico para maibigay sa Pilipinas ang una nitong goal, ngunit napigilan ito ng matinding depensa mula sa kalaban. Pagdating sa halftime, malaki na ang kalamangan ng Iraq with 3-0 score, ngunit isa pang goal ang muling pinakawalan naman ni Zidane Iqbal, making it 4-0. Hindi pa rito tumigil ang pagdodomina ng kalabang bansa dahil ibinigay pa ni Zaid Tagsinhantos siyang ikalamat huling score para sa Iraq. Matatanda ang sa unang pagtatapat ng Pinas at Iraq noong nakaraang linggo sa baluarte ng kalabang bansa, natalo rin ang Philippine team in 1-0 match. Sunod na makakaharap ng nationals ang Vietnam at Indonesia sa June para sa final window ng kasalukuyang round. At tanging top 2 teams sa dulo ng round ang siyang aabante sa third round ng FIFA World Cup qualifiers at makakakuha ng ticket sa 2027 Asia Cup.
At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Huwag kalimutang magnilay o mag-reflect ngayong Semana Santa. Yan ang paalala ni Divine Word Missionary Father Jerry Orbos sa panayam ng DZRH. Ayon kay Father Orbos, mahalagang isa puso ang tinatawag na 3 R's ngayong Holy Week o yung relax, reflect at renew. Yung 3R sa Holy Week, the first R po yung relax, rest. Marami sa atin overwork. So maraming nagpapahinga, walang trabaho. Mga iba siguro nag-abroad o nag-Boracay, whatever. Don't forget, yung R na susunod yung reflect at minilay. So wag na kalimutan. Hindi lang bakasyon ito po. And hopefully, yung third R, renew, na-recharge tayo. Ayon kay Father Orbos, kailangan din na mag-focus ang tao sa Diyos at hindi lang sa sarili at mahalaga kung mula sa puso ang pagdarasal. Binigyan din ni Father Jerry ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sincero, taimtim at mapagkumbabang puso. Basta sincere, humble heart. Yun po sigurong nais ko emphasize. Ano man ang mga devotion natin, kahit simple lang, kahit saglit lang, pero yung galing sa puso at sincero at taimtim at mapakumbabang puso. Yan po ang tinitigan, hinahanap ng Panginoon sa ating lahat. At yan na ho ang mga nakalap naming balita ngayong Miyerkules Santo. Ito po si Edniel Parrusa. Partner, bilang pagunita sa Semana Santa ngayong taon, pansamantala muna kaming mawawala pero manatiling nakatutok sa mga social media platforms ng DZRH para sa mga balitang dapat ninyong malaman. At ito naman si Pamela Adriano. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Lunes o sa susunod na Linggo, araw ng Lunes, matapos ang Pasko ng Pagkabuhay para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ng boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.